Ano nga ba ang ating gagawin kapag nag-cash in tayo pero wala tayong na-receive sa ating GCash account? Yo mga dre, ako nga pala si Ernst and welcome back sa aking channel. So ano nga ba talaga ang ating gagawin kapag nag-cash in tayo pero wala naman tayong na-receive sa ating GCash account? Maraming paraan ng pagka-cash in, pwedeng sa mga remittance center, sa 7-Eleven, or kung saan-saan pang pwedeng mga pag-cash in. So basahin muna natin tong article na to galing sa GCash Help Center. So sabi rito, I didn't receive money after I cashed in. So ano nga ba ang ating dapat gawin? So basahin muna natin to, isa-isahin natin. And then pagtapos nating basahin to, ituturo ko sa inyo kung paano yung gagawing procedure. Link. The transfer of funds may take a while. Please wait around 5 minutes just in case the transaction really pushed through. So kailangan natin maghintay ng kahit mga hanggang 5 minutes, no? So kung wala talaga tayong natanggap, so tingnan natin kung ano pang ibang pwedeng gawin. In the meantime, you can double-check your balance on the app or the transaction details using the confirmation text message sent by 2882. So kung na-transfer sa account natin, may marireceive tayong text from 2882. If you used PayPal, Western Union or MoneyGram, please double-check that the reference number was correct. Verify on the receipt that the mobile number you entered was correct. If the mobile number is wrong, refer to this. So, ayan. So, kailangan natin i-verify yung mga reference number kung gamit natin yung PayPal or any other third-party application na makakapag-transfer sa ating GCash account. You can also try moving to an area with better internet reception or try restarting your GCash app. So, ayan. Possible rin na mahina yung signal kaya kailangan natin maghanap ng mas maganda-gandang signal. If none of the tips above help, please submit a ticket. Link. So, submit a ticket. So, mamaya ituturo ko sa inyo yan yung paano ba tayo magsasubmit a ticket. And include the following detail. GCash mobile number. Cash in channel. Amount. Date and time of transaction. Transaction ID. Optional if non-receipt of SMS. Screenshot of receipt. So, screenshot of receipt. So, isa ito sa pinaka-importante, no? So, every time po na magka-cash in tayo sa GCash natin, halimbawa po ay nag-cash in tayo sa 7-Eleven or any other cash in location, so kailangan po kapag binigyan tayo ng resibo, lagi po natin yun i-take ng picture. Para in case magkaroon man ng problem, mayroon tayong hawak na evidence. Okay? A GCash representative will get back to you within 24 business hours after you have sent your inquiry. So ngayon naman, tuloy natin kung paano ba tayo magsasubmit a ticket kung wala tayong na-receive na pera matapos nating mag-cash in sa GCash. So open lang natin ang ating GCash account and sa bandang baba, hanapin natin yung profile. Profile. Button. And then pag click natin ng profile, hanapin natin yung help. Partner. Refer friend. Settings. Help. Button. Open natin yan. Help. How can we help you? So dito tayo sa help center, hanapin natin yung submit a ticket. Chat is current. Button. Submit a ticket. Alright, sa bandang taas lang yung submit a ticket. Okay, fill up lang natin itong mga necessary information. So alam naman natin to, daanan lang natin to isa-isa. And then, sa category tayo mag-focus. Your email address. Alright, email address nyo. Siyempre, ito rin dapat yung gamit nyo sa GCash. GCash. Please enter your complete name.
So, yung pangalan natin, GCash registered mobile number. and ano ba yung nakaregister nating mobile number sa GCash? Concern category star. So, ito yung pinaka-importante, yung concern category. Hanapin natin yung cash in. MPIN. My GCash. Send money to bank. Cash in. Alright. Collapsed. Cash in, click natin Double yan. tap. Please select the closest possible category among the choices. Select it. I cashed into a wrong. So I didn't receive my money after cashing in. So, ito na yung hinahanap natin. I didn't receive my money after cashing in. Explain your concern. Include all the details related to the transaction to help speed up our investigation. Alright, dito pwede nating ilagay kung ano nga ba yung concern talaga natin. So, pwede nating ilagay dito na nag-cash in tayo sa 7-Eleven or sa Palawan Pawn Shop or anywhere na kung saan nga ba talaga tayo nag-cash in, and then sabihin rin natin na you didn't receive your money. Okay? Tignan natin mga susunod. Tell us about your concern. How did you cash in? So, how did you cash in? Star. Required. So, may mga options dito. Tignan natin. How did you cash? Through linked account in my GCash app. Collapse. So, link account. So, ito Double yung tap. mga link account sa GCash natin. Pwedeng BPI, pwedeng Union Bank, Using a bank's app. Collapse. mga banks na gamit rin natin na kahit hindi nakalink sa ating GCash account. Remittance. Remittance center. So, ito yung mga Palawan Pawn Shop, Imlolier, or iba-ibang mga pera padala. Store/ODC. So, store. So, ito yung mga pwedeng 7-Eleven, sa mga mall, or kung saan pa man. Click natin tong store. Kunwari sa 7-Eleven tayo nag-cash in. Name of bank/remittance/store star. Text field. Required. So, lagay natin 7-Eleven kung sa 7-Eleven tayo nag-cash in. Date of transaction. Kailan tayo nag-cash in? Did you receive the GCash reference? No? Kung may na-receive tayong GCash reference number, pwede nating lagay dito. Kung wala, optional naman yan. So, yes or no lang yan. Yes. No. Kung List wala, M. click natin yung no. No. Store/ODC. So, magkano yung kinash in natin? Lagay natin dito. Mount star. Attachment. Add file. So, sabi ko nga kanina, yung resibo importante. Kailangan picture natin, or kung mobile app yung gamit natin, pwedeng screenshot yung resibo natin, picture natin. Kung ano man yung evidence natin, i-attach natin dito. Then, click lang natin yung Submit. Button. click natin yung submit after natin ma-fill up lahat. And then, hintay na lang tayo ng reply from GCash representative. So, pag-reply po ng GCash representative sa email natin, kung ano man po yung hinihingi pa nilang information, is-submit lang po natin. And then, in a few days naman, for sure, mababalik na rin po yung pera nyo or papasok na sa account nyo yung hindi pumasok na kinash in nyo. Siyempre, laging tatandaan, kung sakali man na may mag-message sa atin na hindi taga GCash or kahit taga GCash representative man, wag na wag po nating ibibigay yung one-time PIN. Kanang OTP paalala ay maaring magamit yan ng mga hacker para makuha yung pera sa account nyo. So ayan, hanggang dyan lang po tayo, and maraming salamat. Sana po may natutunan kayo, and kung nagustuhan nyo yung video na to, please hit the like button and subscribe na rin kayo para sa mga susunod na video, mano-notify na kayo. Maraming salamat. Bye bye.